Test. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Masaya akong makita kayo ulit. Okay, una sa lahat, batiin po natin isa-isa katabi nyo. Kahit na isinasawagan natin ang ating buhay Kristiyano sa Parehong Church, Philippine Life for Mission, wala tayong ganon karaming fellowship sama-sama. Naniniwala ko na ibinigay ng Panginoon itong magandang pagkakataon upang magkakaroon ng fellowship sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Banal at mahabagin namang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyong biyaya, ang inyong kaligtasan. Pupunta sana kami sa impyerno, ngunit naawa ka sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Panginoon, kami ay nakipon-tipon dito upang makinig sa salita ng at makakaroon ng isang pakikisama. Sa tuwing tayo ay makitipon, ang banal na Espiritu ay kasama natin at kinagabayan tayo. Unawin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo ay mabubuhay sa katapusan na mga kapanahunan. Kaya alam natin ang panahon na ito at maging mas magpabantay. Lalo na ipinataksa natin upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Kristiyano. Mula sa simula ng Lord's Day Sermon hanggang sa katapusan, ang Espiritu Santo ay kasama natin, gumabay sa atin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nanalangin. Amen. Okay, buksan po natin mga Hebreo Kapitulo 10. Buksan po natin Biblia, mga Hebreo Kapitulo 10, mula versikulo 1 hanggang 7. Mga Hebreo Kapitulo 10, mula versikulo 1 hanggang 7. Okay, babasahin ko po. Yamang ang kautusan ay anilo lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito magpapasaktal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng kainding mga alay na laging inihahandok taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ng ihandok ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba sa nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nakakaroon pang kamalayan sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng mga handong na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Versikulo 4, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagdating ni Kristo ay sa nibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay na alay at handok, ngunit ipinaghandang mo
ako ng isang katawan. Sa mga handong na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Versikulo 7, okay, versikulo 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Okay. Sa araw na ito, hindi ako maghahatid ng mahiram ng mensahe. Ngunit, simple at mahalagang mensahe. Mahalagang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Ngunit, mas mahalaga na sumunod sa kalooban ng Diyos upang may sakatuparan ito. Naintindihan niyo po? Kaya sa araw na ito, pag-isipan po natin mga Hebreo Kapitulo 10 mula versikulo 1 hanggang 7. Lalo na versikulo 7. Kaya sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. O Diyos, sa balumban ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya pamagadaing ngayon ang kalooban ng Diyos. Kaya pag-isipan po natin mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7 and also we will receive important lessons. Okay, sa una, pag-isipan po natin, bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Si Jesus ay dumating sa sanlibutan ito upang tupawarin ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Yeah. Ayon sa lumang tipan, ang mga Israelita ay naghandong na hayop upang matanggap ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Subalit, ang paghahandong ng mga hayop ay hindi tunay na larawan, kundi anilo lamang. Ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 1. Yeah. Ito, yamang ang kautusan ay anilo lamang na mabubuting bagay na darating. Yeah. Ito ay anilo lamang. Subalit, si Jesus pumarito sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya ayon sa unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15, unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15, ito, taparang salita nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin na mga ito. Sinabi ng itong bersikulo, Apostol Pablo. Sinabi niya na ako ang pangunahin sa mga ito. Apostle Pablo, he knew he was the pinakadakilang makasalanan. He is really one of the biggest sinner. Kaya sinabi niya, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 1, sinabi na maghandong ng hayop ay anilo lamang. Hindi perfecto yan na dugo ni hayop. Pero dugo ni Jesus ay perfecto. Kaya ayon sa Biblia, mga Hebreo Kapitulo 9, versikulo 12, ito ay napakamahalagang versikulo upang matanggap ating kaligtasan. Ayon sa versikulo ito, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. Ayon sa lumang tipan, punong pari.
He offered animal sacrifice. Taon-taon. Because hindi perfecto yan na dugo ni hayop. Pero dugo ni Jesus ay perfecto. Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ito po dugo ni Jesus. Tama po ba? Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa dakong sa banal, sa kayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Animal sacrifice was not perfect. Kaya naghandog taon-taon. Pero dugo ni Jesus ay perfect. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa kayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Upang matanggap ating kaligtasan, kailangan maunawan natin ano ang ibig sabihin ito. Ito po ay napakamahalaga. Ano pong ibig sabihin? Walang hanggang katubusan. Eternal redemption. Maraming tao ang dumadalo sa simbahan, subali, kakaunti lamang talagang ligtas. Kung hindi nila maunawaan ang walang hanggang katubusan ayon sa Biblia, ito po ay hindi kaligtasan. Sinabi ni Jesus, Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 at 4. Pumasok kayo sa makipon na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malalapad ang daang patungo sa kapahamakan. Marami ang pumasok doon, sapagkat makipon ang pintuan at magsikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatakbo nyon. So, meron dalawang pintuan. Makipon na pintuan, maluwang ng pintuan. Kaya, ayon sa versikulo ito, maunawan natin. Makipon na pintuan, patungo sa buhay. Pero, maluwang na pintuan, patungo sa kapahamakan, destruction. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Many Christians, they will call Jesus as the Lord, Panginoon, Panginoon. Pero ayon sa Biblia, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian langit. Pareho po ito sa ating simbahan. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Kaya, kailangan maunawaan natin ano ang kalooban ng Diyos. Kaya, Juan Kapitulo 6, versikulo 40. Okay? Juan Kapitulo 6, versikulo 40, verse 40. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang kalooban ng aking Ama. Ayon sa bersikulo na ito, maunawa natin ano ang kalooban ng Diyos. Na ang bawat nakakakita sa anak sa kanya ay sumasampalataya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuyahin sa huling araw. Kaya, maunawan natin, bakit si Jesus pumarito sa mundong ito. Isa, si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? Una, kailangan maunawaan natin, ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan.
May mga Kristiyano na nagsasabi na naging born again Christian sila sa pamamagitan ng pagtanggap kay Yesu Kristo. Bago po tayo makakuha ng kaligtasan at ating puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay. Tama po ba? Yeah. Ayon sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Yeah. Kung marumi ang puso natin, paano natin tatanggapin si Jesus? Kaya ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano sa Amerika ang naging Kristiyano sa pamamagitan daw ng panalangin na pagtanggap. Prayer of acceptance. Hindi ito ay tunay na kaligtasan. Paano naman kaya ang kanilang buhay, droga, immoralidad sa sex, kasamaan ang mga makasanibutang kasalanan? Maraming Kristiyano ang nadadawi sa ganitong uri ng problema. Paano nila ngayon masasabing Kristiyano sila? Paano? Sila ay hindi naman talaga tunay na Kristiyano, kundi pekeng Kristiyano. Sa tingin ko, wala itong pinakaiba dito sa Pilipinas. Alam natin, maraming Kristiyano, maraming born again Christian daw. Ito, sa Pilipinas. Pero, hindi sila ay tunay na born again Christian. Tama po ba? Number 2, hindi nyo matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Ang ilang Kristiyano ay patuloy na nakakagawa ng kasalanan at paulit-ulit silang nangungumpisal. Mali ang pagkakauna ng maraming tao ang kanilang kasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ng pangungumpisal. Ngunit ang pangungumpisal na matatakuan sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9 ay para lamang sa mga born again Christian at ito ay upang mapanumbalik ang relasyon sa pagitan ng ama at ng anak. Naintindihan niyo po? Yan. Kaya ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10, mula versikulo 1 at 2, maunawan natin. Yan. Ayon sa lumang tipan, ang punong pari papasok sa dakong banal sa taon-taon. Subalit, si Jesus ay pumasok sa dakong banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, minsan magpakailanman. Ang dugo ni Jesus ay saktal upang lilinisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang talatang ito ang nagsasabi na si Hesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang tuparin ng kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Mga Hebreo, Juan Kapitulo 3, versikulo 16, John chapter 3, verse 16, alam natin itong versikulo. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang kalooban ng Diyos.
sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinuman sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po natin why we are born in this world? We came to this world in order to get the eternal life. Kaya mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7, kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. O Diyos, sa balumban ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Ayon sa lumang tipan, nasusulat tungkol sa si Jesus, kay Jesus. Ayon sa biblical scholars, there are 320 times repeated tungkol sa kay Jesus sa lumang tipan. Sa talatang ito, maunawan natin kung bakit si Jesus ay dumating sa sanlibutan at ipinako sa krus. Ito ang kalooban ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang kalooban ng Diyos ay may panganan na muli ang mga tao at dalhin sila sa langit. Kaya, una, ang kalooban ng Diyos ay ang magsisi ang makasalanan may panganan na muli. Ayon sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 15, magsisi kayo at may panganan sumasampalataya sa Ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Ito ay ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nangnanais na lahat ng tao ay maligtas. Kaya unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 4, ang Diyos ay nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas, ang makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Noong nakasala si Adan, ang Diyos ay nagplano na iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo at gawin silang born again Christian at gawin sila sa langit. Okay, buksan po natin Biblia, Galatia Kapitulo 4. Galatia Kapitulo 4, versikulo 4 a 5. Galatia 4, chapter 4, verse 4 and 5, babasahin ko po. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak na isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang magtanggap natin ang pakukop bilang mga anak. Lahat ng tao ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ipinanganak na mga makasalanan. All the people, we are the descendant of Adam. Kaya, ipinanganak tayo bilang mga makasalanan. Kaya, si Jesus dumating ang ganap ng dumating upang tuparin ng kalooban ng Diyos, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pakukop bilang mga anak. Kaya,
Alam natin, bakit si Jesus pumarito sa mundong ito. Si Jesus pumarito sa mundong ito upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Juan, Kapitulo 6, versikulo 38 at 39. Chapter 6, verse 38 and 39. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsusugo sa akin, nasa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwalaang anuman, kundi muli kong bubuyahin sa huling araw. So, Jesus Christ came to this world in order to accomplish the will of the God. Will of God, not will of Him. Ang katubusang ginawa ni Kristo ay kalooban ng Diyos. Ang kalooban ito ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sinabi ni Yesu Kristo sa krus bago siya namatay. Anong sabi? Natupad na. Juan chapter 19, verse 13. Ngayon, ang Diyos ay talagang nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya, sinasabi ng Biblia na kapag ang makasalanan ay nagsisisi at makakaroon ng higit sa makasalanan higit na makasalanan sa langit. Kaya, Lucas chapter 15, verse 7. Buksan po natin Biblia. Lucas 15, verse 7. Sa pamamagitan ng itong bersikulo, maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Lucas 15, versikulo 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa nakutsang na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sinabi ko sa inyo, makakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan ng nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy. More joy. Kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan, nagsisisi. Kaya, ayon sa bersikulo ito, maunawan natin bakit kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. Ayon sa Lucas Kapitulo 15, merong isang kwento, alibukang anak. Bumalik sa kanyang bahay ni ama. Right? The prodigal son returned to his father's house. At the time, inutusan ng mga ama ng alipin na magtala ng 3 uri ng mga bagay. Alam niyo po, ano po? 3 uri ng bagay? Lucas 15, mula versikulo 22 hanggang 24. Subalit, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rita ang pinakamagandang kasuotan. Isa,
pinakamagandang kasuotan. At isuot ninyo sa kanya, lagyan ninyo ng singsing. Ikalawa, singsing, ang kanyang daliri. At mga sandalyas. Ikatlo, mga sandalyas, ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patay nito at tayo'y kumain at magtiwang. Sapagkat ang mga anak kong ito ay patay na at muling nabubuhay. Siya ay nawawala at natakuan at sila ay nagsisimulang magtiwang. Tatlong bagay. Una, pinakamagandang kasuotan. Ano po ito? Pinakamagandang kasuotan. Ito po ay ayon sa mga Isaiah chapter 61 verse 10, garments of salvation. Damin ng kaligtasan. Ikalawa, singsing. Ano pong ibig sabihin singsing? Ito po, sealed with the Holy Spirit. A truly born-again Christian, they will be sealed with the Holy Spirit when they get salvation. Ikatlo, mga sandalyas. Ano pong ibig sabihin? Obedience. Truly born-again Christian, they will obey to the God's word. Sumunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. And Holy Spirit-led life. They will follow. Sumunod sa kalooban ng Holy Spirit. Noong nagpalig ang alibukang anak sa buhay at kanyang ama at ang ama ay naghanda ng malaking pagtiriwang. Yan. Kaya una, ito po ay kalooban ng Diyos. Makasalanan, magsisisi at may banong balik sa Panginoon. Okay, Mateo Kapitulo 18, versikulo 14. Mateo Kapitulo 18, versikulo 14. Chapter 18, verse 14. Mateo chapter 18, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't hindi kalooban ng lumamahaan ng nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay makahamak. Yeah. Kaya't hindi kalooban ng inyong ama nasa langit na ang isa sa maliit na ito ay mapahamak. Even the little ones to be lost, it is not the God's will. Kaya kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Kaya ano ang layunin ng iglesia? Ano ang layunin ng iglesia? Ang iglesia ay nananatili upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kaya, ano ang layunin ng iglesia? Una, ang Diyos ay nangnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Kaya, mahalagang makakaroon tayo ng maalam na pagkahumaling na ipangaralang Ebanghelyo. Kaya, sinabi ni Apostol Pablo, ikalawang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 2, ipangaral mo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Preach the word. Be ready in season and out of season. Ayon sa Biblia, awit 118, verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. I shall not die, but live, will declare the works of the Lord. Ito ay dahilan bakit tunay na born-again Christian nananatili sa mundong ito.
Number two, ang kalooban ng Diyos ay, ang born again Christian ay lumago at magbunga sa iglesia. Alam niyo po? Juan chapter 15 verse 4. Itong bersikulo ay napakamahalaga. Kailangan maunawan natin ano pong ibig sabihin. Ang kalooban ng Diyos ay ang born again, ang isang born again Christian at makakaroon ng bunga sa church. Kailangan natin lumago at makakaroon bunga simula noong maging mabuting puno tayo. Ano ang unang condition para tumubo at mamumunga? Ayon sa versikulo ito, kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makubunga buhat sa kanyang sarili, malibang makakapit sa puno. Kaya hindi naman kayo, malibang kayo'y mananatili sa akin. Abide in me, and I in you. Ito ay utos ng Diyos. Ito ay utos ng ating Panginoon. Tama po ba? Kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo. Kaya ng pagkakaalam ninyo, dati tayong masamang puno bago po tayo maipanganak na muli. Subalit ngayon, tayo ay naging mabuting puno sa pamamagitan ni Jesucristo. Dati, masamang puno tayo. Pero, pagkatapos ng kaligtasan, naging mabuting puno tayo. Kaya, kailangan mabubunga. Maraming bunga sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Ayon sa Marcos, Kapitulo 4, 28 at 29, this verse explain tatlong yugto ng kaligtasan. Marcos chapter 4 verse 28, verse 29. Ang lupa mismo ang nagpasibol sa halaman. Nang una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butin. First, blade, and then the head, and the last, the full grain in the head. May yugto po sa paglagi kung titingnan natin ang trigo. So, una, sanctification. The justification. The first stage of the salvation is justification, right? And next, second, sanctification. And the last, third, that's the glorification. Kailangan may mga pagpabago simula noong tayo ay naipanganak na muli. Kung kayo ay naging talagang tunay na born again Christian, kailangan magpubunga sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Colosas Kapitulo 1, versikulo 6. Colosas Kapitulo 1, versikulo 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan, biyaya ng Diyos sa katotohanan. Na dumating sa inyo, kain din naman kung paanong ito ay
namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Yeah, you will grow. After you get salvation, you will grow. Huh? Lumalago sa buong sanlibutan at namumunga sa pamamagitan ng inyong buhay Kristiyano. Kainin naman sa inyo mula ng araw ng inyong marinig. Ito ay araw ng kaligtasan. Tama po ba? At maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yan. Kaya ayon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 10, babasahin ko po, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat kawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yan. Kailangan lumalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ayon sa Biblia, maunawa natin, meron dalawang uri ng bunga sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Panlabas na bunga, ito ay pag-aakay o evangelism. When you evangelize your other lost souls, if they get salvation, ito ba ay bunga, panlabas na bunga. Ano po, panlobo ng bunga? Paglago sa buhay Kristiyano. Lumalago, tuloy-tuloy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ito po ay bunga ng Espiritu Santo. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22. Galatia, ayon sa versikulo ito, maunawan natin ano ang bunga na panloob. Panloob. Paglago sa buhay Kristiyano. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kagalahan, kapayapaan, pagtityaga, kagandahan loob, kabulihan, Ilang bunga po ng Espiritu Santo? 9. 9 fruits. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kahamuan, at pagpipigil sa sarili. Meron po ba itong bunga sa inyong buhay? Kailangan mabubunga. Itong uri ng bunga sa pamamagitan ng buhay Kristiyano. Kung talagang naging the born again Christian. Nais talaga ng Diyos na tayo ay lumago ng lumago. Ano ang dapat nating gawin upang lumago? Kailangan ninyong matanggap ang pagtutuos ng salita ng Diyos. Mayroong paglalaban sa pagitan ng pagnanasa na ating laman at ng pagnanasa ng banal na Espiritu. So there will be the struggling since you get salvation between the fleshly desire and the Holy Spirit. Okay. Halimbawa, meron dalawang aso. Meron panglalaban sa meron dalawang aso. Anong aso mas malakas? Halimbawa, puting aso at itim na aso. Ang puting aso ay may sapan na pagkain, ngunit ang itim na aso ay hindi kumain ng anuman sa loob ng 3 araw. Kung sila ay manglalaban, anong aso ang mas malakas? Puti. Paki po, kumain. Pero itim na aso, hindi kumain.
no power. Subalit, maraming brothers and sisters ang hindi nakakaalam sa kahalagan ng salita ng Diyos. Sa tingin nyo, ayos lang ba kung hindi kayo kakain sa loob ng 7 araw? Ayos lang ba? No, hindi. Paano kayo nakikinig sa salita ng Diyos? Kapag kayo'y nakikinig ng maigi sa salita ng Diyos, lubos ninyong makikilala pa ang salita, ang Diyos, ang makakaroon kayo ng mabuting relasyon sa Diyos. Paano natin malalaman at lalim ng salita ng Diyos? Kung aralan natin ang salita ng Diyos, alalaman natin kung gaano kalalim. Ang salita ng Diyos na ito ay napakahalagang kahulugan. Inyong mga dahilan kung bakit kailangan nating basahin ng paulit-ulit ang salita at patuloy na makinig sa sermon. Nais talaga ng Diyos na tayo ay lumago sa pamamagitan ang salita ng Diyos. Kung hindi kayo lumago, hindi kayo makakaroon ng bunga na ninanais ng Diyos. Tama po ba? Yeah. Kailangan natin mababago ayon sa kalooban ng Diyos. Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Roma chapter 12 verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, gusto sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magpabago kayo sa pamamagitan ng pagpapago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti kaysa siya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan. Kaya ito po ay napakamahalaga. Ano ang kalooban ng Diyos? Kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Efeso Kapitulo 5, chapter 16, verse 16, verse 18. Efeso 5, 16, mula 16 hanggang 18. Okay. Efeso chapter 5 from verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unaawin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, dapat maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Kung talagang maunawan natin ang kalooban ng Diyos, dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Talaga bang naging tunay na born again Christian? Pagpabago pagkatapos nating may panganak na muli. Yes. There must be the changes if you really become the born again Christian.
Efeso Kapitulo 4, mula versikulo 22 hanggang 24, babasahin ko po. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkakatao ng pinasama sa pamamagitan ng mandayang pangnanasa, at magpabago sa espiritu ng inyong pag-isip, at kayo'y magpihis ng bagong pagkakatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos at katuwiran at kababanalan ng katotohanan. Alisin ninyo ang ating paraan ng inyong pamumuhay. You must put off your old man, at kayo'y magpibihis ng bagong pagkakatao. You must put on new man. Bagong pagkakatao. Bagong pagkakatao. New man. Kung talagang ikaw ay born again, makakaroon ng pagpababago sa inyong buhay. Bakit niligtas tayo ni Jesus? Ayon sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 6 at 7, upang kayo na may isang pag-isip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatian ninyo ang Diyos at Ama, ating Panginoon, Hesu Kristo. Tunay na born again Christian mabubuhay upang para luwalhatian ninyong ang Diyos at Ama, ating Panginoon, Hesu Kristo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Kaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya luwalhatian ninyo ng inyong katawan ang Diyos, sapagkat ito'y sa Diyos. So, inyong katawan, inyong espiritu, kayo'y binili sa isang halaga sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tama po ba? Kaya luwalhatin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Ayon sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, at anumang ninyong ginagawa, gawin nyo ang lahat ng sa kaluwalhati ng Diyos. Pero you eat or drink or whatever you do all these things for the glory of God. Gawin nyo ang lahat sa ikaluwalhatian ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay patuloy na lumago. Okay? Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. You should grow sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kailan naligtas na kayo? If you get salvation 2 years ago or 5 years ago, kailangan lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
kailangan mabunga sa inyong buhay Kristiyano. Kailangan may gawin tayo upang lumago ang ating pananampalataya. Hindi ito matupad na mag-isa. Ang ating pananampalataya ay maaaring lumago sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kung hindi sunod sa salita ng Diyos, hindi lumago sa inyong pananampalataya. Bakit ilan miyembro ng brothers and sisters hindi lumago sa kanyang pananampalataya? Ilang taon lumipas, pero they are like a baby Christian. Bakit po? Hindi sumunod sa salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay maaaring lumago sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Subalit, ang pananampalataya ay hindi lalago kung wala tayong anumang ginagawa. Halimbawa, ang mga estudyante ay kailangan mag-aral lang mabuti upang makakuha ng magandang resulta sa pagsusulit. Tama po ba? Yeah. Ano ang mangyari kung ang estudyante ay hindi mag-aral, kundi malalangin lamang sa Diyos? Paano naman ang hindi siya papas sa pasusulit? Paano naman ang problema sa kasalanan pagkatapos nating makuha ang kaligtasan? Sin problem. Ito po pareho. Kailangan nating labanan ang kasalanan simula noong tayo ay naipanganak na muli. Kailangan natin maging positibo sa pag-iwas sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Buksan po natin mga Hebreo Kapitulo 12, chapter 12, verse 4. Mga Hebreo Kapitulo 12, Kapitulo 12, versikulo 4. Chapter 12, verse 4. Okay? Chapter 12, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo umantong sa pagdanak ng inyong dugo. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagtanang ng inyong dugo. Ano pong ibig sabihin? Kayo humantong sa pagtanan ng inyong dugo. Kailangan nating labanan ang kasalanan simula noong tayo ay naipanganak na muli. Kailangan nating maging positibo sa pag-iwas sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Paano niyo ngayon masasabi tunay kayong born again Christian kung patuloy kayo sa paglalakad sa kadiliman? If you are working in the darkness continuously, paano natin magsasabi tunay kayong born again Christian? What's the evidence of your truly born again Christian? Tayo ay hindi na mga anak ng Diablo, kundi anak ng Diyos. Tama po ba? Kung talagang maunawan natin ang biyaya ng Diyos, mararapat lang na hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan bilang isang born again Kristiyano, makakaroon ng disiplina mula sa Diyos. Alam natin.
sa ating buhay Kristiyano, kailangan baguhin natin ang ating kaisipan sa buhay kung ito ay salungat sa salita ng Diyos. May mga Kristiyano na nagsasabi na mabubuhay daw sila para sa Diyos. Saka na lang dahil abala pa sila kanilang sariling trabaho at sa kasalukuyan. Mabibigyan pa kaya siya ng pagkakataon? Walang sinumang ang nakakaalam. Maaring kung hindi siya mabubuhay para sa Diyos ngayon, tiyak hindi rin siya mabubuhay para sa Diyos sa darating na araw. If you are not faithful now, ngayon, we do not know you will be faithful or not in the future. Kaya sa ating buhay Kristiyano, ngayon ay sa araw na ito, napakamahalaga. Mga ayon sa mga Hebreo Kapitulo 3, versikulo 12 at 13, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sinuman sa inyong ang mga pusong masama at walang pananampalataya na nang lalayo sa buhay sa Diyos. Ngunit, magpayuhan kayo sa isa-isa araw-araw habang ito ay tinawag na ngayon upang walang sinuman sa inyo ang pamamagitasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Ngayon ay napakamahalaga. Ang buhay Kristiyano ay hindi po libangan. May mga tao na nag-iisip kung sila ay abala, hindi siya makakapunta sa church. Subalit, malalampasan nyo ang ganitong uri ng maliit ng problema, kundi mayroon talaga kayong pananampalataya sa Diyos. Kung mayroon kayong priority sa gawain ng Diyos, tiyak uunahin din kayo ng Diyos. Number 3, ang kalooban ng Diyos ay ang born again Christian ay may sakatuparan ng pagkakaisa ng iglesia. Bakit kailangan natin pagkakaisa sa church? Kung titingnan nyo sa Biblia, Juan Kapitulo 17, kung titingnan mo ang Juan Kapitulo 17, mayroon mahabang panalangin ni Jesus. Ano po yan? Juan Kapitulo 17, versikulo 11, Amang banal, ingatan mo sila sa inyong pangalan. Maging isa, na gaya naman natin na iisa. Right? Sinabi ni Jesus, ayon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, I and my Father are one. Iisa. Kaya, si Jesus, panalangin para sa, ingatan mo sila sa inyong pangalan, maging isa na gaya na natin na iisa. Bakit pa tayo una tinawag ng Diyos? Tinawag niya tayo upang matupad ang kalooban ng kanyang kalooban. Uni, kung wala tayong iisang kaisipan, hindi natin matutupad ang kanyang kalooban. Tama po ba?
Sapagkat hindi kikilos ang Diyos sa atin kung wala tayong pagkakaisa sa church. Noong nagsimula ang Kristyanismo, makakaroon sila noong ng isang kaisipan at sila ay nagtuturungan. Okay, buksan po natin, Biblia, mga Gawa, Kapitulo 2. Mga Gawa, Kapitulo 2. Versículo 42, verse 42. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yeah. Nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. In the early churches, mga kapatiran, naging iisa. They become the one. They had a one mind. Inilaan nila ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ito ang nagpapaliwanag kung paano namumuhay sa pananampalataya ang mga sinumang banal. Una, sila ay tinuruan ng mga apostol. Pagkatapos, sila ay nagsasama-sama. Pagkatapos, sila ay nalalangin. Maging tayo, kailangan din natin magsasama-sama at mag-aaral ng salita ng Diyos. At maging bahagi sa mas malalim na pagsasama o fellowship. Ito po ang gusto ng Diyos para sa atin bilang daan sa spiritual ating paglago. Sa pamamagitan nito, makakarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at kaalaman. Okay, buksan po natin Filipos Kapitulo 4, versikulo 2. Filipos Kapitulo 4, versikulo 2. Babasahin ko po. Nakikiusap ako kina Euodias at Syntyche na makaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Makaisa sila ng pag-iisip. Sa palagay ko, may problema sa kina Euodias at Syntyche. Nakiusap si Apostol kay Euodias at Syntyche na makaisa sila ng pag-isip. Paano naman ang iglesia ng Korinto? Para silang baby Kristiyano. Nakakaroon ng inggitan, alitan, bahagi sa mga kapatid. Kumusta ang ating simbahan? Kung tayo ay nakakaisa sa isang espiritu, makakakuha tayo ng sama-sama upang matupad ang kalooban ng Diyos. Mayroon nang tayong nasa 227 na mga churches sa Korea. Naranasan natin ang dakilang kapangyarihan sa church na ipadala na ang higit 170 na mga misyonaryo sa iba't ibang paningin ang mundo sa maikling panahon lamang. Sinusuportahan ng mga churches sa Korea, mga
ipinadalang misyonaryo upang may pangaralang ebanghelyo. Ako ay mahina, subalit hindi tayo mahina. Tama po ba? Halimbawa, madali lang punitin ang isang pahina ng libro. Subalit, kung ito ay may 1,000 pahina, mahirap itong mapunit. Tama po ba? Upang maitatak ang iglesia ng Diyos, nakita ko kung paano unti-unting itinaang gusaling. Unang ginawa ang pundasyon, pagkatapos isa-isang nilagay ang halagi at semento hanggang sa may tayo sa gusali, alinsunod sa tamang proses sa pamaraan. Iglesia ay pareho po. Upang maitatak ang iglesia ng Diyos, pareho po. Buksan po natin Efeso Kapitulo 2. Efeso Kapitulo 2, versikulo 20, 22. Efeso Kapitulo 2, versikulo 20, mula versikulo 20 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulo. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging ng banal templo ng Panginoon. Sa Kanya kayo rin ay makatutupang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya itinataktak ng Panginoon ang church kung ang bawat bahagi ng katawan ay nakikibahagi sa isa-isa. When we cooperate one another, we can establish iglesia ng Diyos. Roma Kapitulo 8, versikulo 28, alam natin itong versikulo. Nalalaman natin na nasa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. When we cooperate one another, we can accomplish the will of God. Kung hindi natin magawang matupad ang pagkakaisa sa church, hindi natin may sakatuparan ang kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo po? Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 10. Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 10. Babasahin ko po. Mga kapatid, ngayon ay nananawagin ako sa inyo sa pamamagitan ng panalangin ng ating Panginoon, ng Hesus Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Isang bagay lamang. At huwag makakaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi-bahagi, kundi kayo'y makaisa sa isang pag-iisip, layunin lamang. Isang bagay. Pareho lamang din po sa ating buhay Kristiyano. Kung naisasagawa natin ang pagkakaisa sa church, matupad natin ang kalooban ng Diyos sa church. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya.
at ng kaalaman hanggang sa araw ng muling pagdating ng ating Panginoon. Tayo ay tuturuan ng kanyang salita ng ating mga pastor upang makarating tayo ay pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman upang tayo ay makasunod sa larawan ng Panginoon, makakaroon ng karapat-dapat na buhay sa pananampalataya. Yeah. Kapag tayo ay nananatili sa iglesia, maaari tayong sumunod kay Hesus Kristo dahil gumagawa ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng iglesia. Kaya kailangan kailangan we should accomplish the unity of the church. Yeah. Ang kalooban ng Diyos ay may sa katuparan ng pagkakaisa ng iglesia. Kaya ngayon, sa araw na ito, pag-isipan po natin ang kalooban ng Diyos ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7. Alam niyo po ano ang kalooban ng Diyos? Yeah. I delivered message tatlong uri. Yeah, three kind of things. Una, ano po kalooban ng Diyos? Isa, ang kalooban ng Diyos ay magsisi at makasalanan na may panganak na muli. Kaya ito po ay una. Ikalawa, ang kalooban ng Diyos ay ang lumago ang isang born-again Christian at makakaroon ng bunga sa church. Ikatlo, ang kalooban ng Diyos ay may sa katuparan ng ang pagkakaisa ng iglesia. Naintindihan niyo po? Kaya, ito po ay napakahalaga. Ito po ay basic. Pero ito po ay napakamahalaga sa ating buhay Kristiyano. Kaya, mga bilang born-again Christian, kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Kung kayo ay maunahan ano ang kalooban ng Diyos, dapat sundin sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng inyong buhay Kristiyano. Naintindihan niyo po? Okay, hanggang dito lamang po. Malalangin po tayo. Banal, mahabagin naming Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito dahil ibinigay ng itong magandang pagkakataon upang mag-aaral ang salita ng Diyos. Sa araw na ito, matutunan natin ang tungkol sa ang kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia, mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7. So, let us do our best to accomplish the will of God. Yan. Kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. And also, let us do our best to accomplish the will of God. Yan. Alam natin, malapit na ang ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Kaya ipapatuloy natin ang buhay Kristiyanong buhay hanggang sa ikalawang pagdating ni ating Panginoon Hesus Kristo. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, kami ay nananalangin. Amen.